Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, simulan po natin ito sa isang taimtim na panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. At humihingi po ako ng kapatawaran sa mga pagkakasalang aking nagagawa. Naway mailayo mo po ako sa lahat ng tukso at kapamakang na nasa aking paligid. At kayo na po ang manguna sa akin ngayong araw. Itago mo po ako sa iyong likuran. Naway ang kalooban mo ang siyang masunod. At Lord, humihingi po ako sa iyo ng gabay at wisdom at knowledge upang mas lalo ko pong maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan mo po ako, may apply ko ito sa aking buhay at naway maging matagumpay ang aking gagawing devotion ngayong araw. At ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At muli, magandang araw po sa ating lahat at tutuloy po natin yung ating series tungkol sa 7 Pillars of Complete Trust in God. At ang topic po natin ngayong araw ay ang trusting in God's providence. At ang bersikulong ating pag-aaralan o bersong ating pagbubulay-bulayan ay ang Matthew chapter 6 verse 26 to 27. Sinasabi dito, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you by worrying add a single hour to your life?" O sa Tagalog naman po, tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? At para naman po sa ating teaching o katotohanan ngayong araw, providence have 3 meaning. Unang-una po, preservation. God is our ultimate preserver. Ang pahayag po na ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na proteksyon at pangangalaga sa atin. Ang Diyos ang pangunahing pinagmumulan ng seguridad at kaayusan sa buhay na nag-aalaga sa atin sa kabila ng mga pagsubok at panganib. Ang ideya ng preservation ay nagpapakita ng isang espiritual na paniniwala na ang Diyos ay palaging naroroon upang protektahan at gabayan tayong lahat. Sa ikalawa naman po, government. God is our ultimate governor. Ang payag na po na to ay nagpapakahulugan na ang Diyos ang pinakamataas o na tagapamahala o tagapamahala sa lahat ng aspeto ng buhay. Pinapakita nito na ang Diyos ang may kontrol at otoridad sa lahat ng bagay at siya ang nagtatakda ng mga batas at prinsipyo na dapat nating sundin. Papahiwatig din ito ng isang espiritual na pananaw na ang Diyos ang nagbibigay gabay at direksyon sa ating buhay, higit pa sa mga tao o institusyon na namamahala sa mundong ito. At ang huling katuruan naman po natin ngayong araw ay ang provision. God is our ultimate provider. Ang pahayag na po na to ay nagpapahiwatig na ang Diyos ang pangunahing pinagmumulan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Pinapakita nito na ang Diyos ang nagbibigay ng sustento, mga biyaya at lahat ng kinakailangan upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa ating buhay. Mapa-material o spiritual na pangangailangan, Diyos ang tumutugon dyan. Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga yan. Ang Diyos ang pinakamataas sa tagapagbigay na nagbibigay ng suporta, protection at mga biyaya sa kanyang mga nilikha o sa kanyang mga nilikha. At yun lamang po para sa ating katotohanan ngayong araw. At ngayon naman po, pupunta naman po tayo sa ating application. Unang-una, trust in God's ability to preserve. Ang statement po na to ay nangangahulugang magkaroon tayo ng tiwala sa kakayahan ng Diyos na magbigay ng proteksyon at pangangalaga sa atin.
Pinapaliwanag din ito na dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay may kapangyarihan at kakayahan na pangalagaan tayo sa kabila ng mga pagsubok at panganib. Ang pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na preserve ay nagsasaad ng pananampalataya na Siya ang magbibigay sa atin ng seguridad at patuloy na gagabay sa ating buhay. Sa ikalawa naman po, trust in God's sovereign control. Ang payag na po na to ay nangangahulugang magtiwala tayo sa pamamahala at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay at sa mundo. Pinapayag din dito na ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan at otoridad sa lahat ng bagay at kahit sa gitna ng mga pagsubok o hindi pagkakaunawaan, ang kanyang plano at layunin ay laging nagtatagumpay. Ang pagtitiwala sa sovereign control ng Diyos ay nagsasaad ng pananampalataya na ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng kanyang mas mataas na layunin at plano at kaya't makakaasa tayong ang kanyang pamamahala ay laging para sa ating ikabubuti. At sa huling application naman po natin ngayong araw, trust in God's sufficient provision. Ang payag na to ay nangangahulugang magtiwala tayo na ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan sa paraang sapat at naayon sa kanyang plano. Pinagpapakahulugan din ito na ang Diyos ay nagbibigay ng daan o nagbibigay ng lahat ng kinakailangan natin, mapapasikal na pangangailangan, emosyonal na pangangailangan at espiritual na pangangailangan sa paraang kumpleto at sapat para sa ating mga pangangailangan. Ang pagtitiwala sa sufficient provision ng Diyos ay sasaad ng pananampalataya na ang kanyang mga biyaya at tulong ay laging sapat at kailanman hindi nagkulang upang tugunan ng ating mga pangangailangan kahit sa mga oras ng kakulangan at pagsubok. At yun lamang po para sa ating daily devotion. Naway may natutunan po tayong lahat at may apply po natin ito sa ating buhay. At maraming salamat po.